Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po at nakabalik kayo sa ating channel Kaputos Page po. Mababati sa inyo na magandang umaga, hapon at gabi. Maganda po kayo lahat, magandang hapon mula rito sa Chicago. Again, it's windy, it's really cool right now. Medyo may kalamigan kaya naka-sweater tayo ngayon. Hindi tayo nakapagkaroon ng live stream or live reaction video sa ating pambato na si Kai Sotto sa kanyang naging laban kasama ang Gilas Pilipinas. Pag-usapan natin ano ba ang naging opinion nyo sa paglalaro nila, paano natalo ang Gilas at talagang hanggang doon na lang ba talaga ang ating koponan at hindi kayang manalo. Ito ba ay buong team or sino ang dapat nating sisihin sa mga pagkatalo na to? Of course, pag-usapan natin yung performance ni Kai Sotto. 8 points, no? 8 points, 6 rebounds with 3 for 3, no? So 100% siya sa field goal, hindi siya sumablay. Mapapaisip ko ngayon bakit kasi hindi masyadong ginagamit sa opensa, di ba, yung ating pambato. Actually, no, nung sinabi nga ng isang commentator na they should I think look for option how to run their offense, and Kai Sotto is another option. Bakit ba kasi ewan ko ba, I guess hindi tayo coach, no? Alam nila yung ginagawa nila. I think we're just there to be disappointed by the team, no? It's a whole team kasi at the end of the day the team will play the sport, so they lose as a group and we lose as a country, and we'll give it to the team, the whole team na pumalpak again dito sa laban na to. And no matter what they do, it's hard to win against a world stage, no? Kung saan bawat bansa they're bringing all the best from their country at malalaman natin kung talagang tayo ba ay may chance ang manalo dito sa Italy or anong adjustment ang gagawin nila. 18% 3 points ang ating koponan, which is napakababa po. Talagang wala po talaga tayong 3 points or shooting. Out rebounded din tayo compare sa Angola, no? Marami rin silang offensive rebounds na nag-convert sa points. This is everybody's job, but our bigs, you know, should pick up more rebounds. But again, yung mga tira po, kung mapapansin nyo, mga tira ng kalaban pumapasok, kaya halos, you know, yung chance na maka-rebound ay hindi po sila sumasablay masyado. Yung Angola, and Angola is really tall and athletic, no? They're not just lengthy, pero ano sila, very athletic, tall. So sa rebounding talaga kailangan makipaglaban tayo. And then again, no, Kai Sotto have 19 minutes but 6 rebounds as well, so that's a really good one. Out rebounded tayo, and then ano pa ba, sa closing, no, nadali na naman tayo sa closing, dito sa closing ng laban, which is maganda sana yung mga umpisa, pero pagdating ng katapusan ng laban baksak na tayo at hindi na tayo makapag-adjustment sa mga dapat manalo, dapat gawin natin. So I'm very disappointed kasi maraming kababayan natin lumabas para sumuporta, para manood po ng laban, ngunit hindi po sila nakatikim ng panalo. And buti pa ang Japan, no? Buti pa ang Japan na medyo okay na sila kahit papaano sa pwesto. Kailangan nilang matalo, pero sa kanilang yung fighting spirit ng Japan ngayon, baka manalo sila sa next round o manalo sila sa susunod nilang laban. Tayo, may pag-asa ba tayo manalo sa Italy? Kasi sa Olympics, no, kailangan tayong manalo at ang Japan ay kailangan matalo, I believe, no? Then meron tayong chance makapunta dito sa 2024 Olympics. Kung hindi man tayo pala rin, okay lang, dahil alam niyo naman ang drama, ganun pa rin makapunta nga tayo ng Olympics, pasang-awa pa, tapos ang magko-coach natin marami pang drama, maraming intriga. So para sa akin kulang tayo sa marination ng ating opensa, no? I think Kai Sotto could have give more offense kung nag-run talaga sa kanya yung opensa, no? And it will slow down the game kasi kapag kay Kai Sotto, the game will a little bit slow down, and we have more time to react sa magiging sitwasyon kung we're slowing down the game. Tapos
siguro hindi lang nagkaroon ng pagkakataon mapasahan si Kai Sotto. And I think CJ Perez was doing his thing, yung kanyang mga chance na pumasok sa loob. Akala ko ipapasa kay Kai Sotto pero he was forcing the shots. So CJ Perez did good, but I was hoping na ipapasa nila kay Kai Sotto kapag dating sa loob. Pero wala pong draft off na hindi nila dinarap kay Kai Sotto ang bola. Mostly ang score ni Kai Sotto sa mid-range, no? Meron siyang skyhook, meron siyang mid-range. Tapos yung isa niyang alley-oop na na-foul siya. Maganda rin yun, kaso sumablay. Akala ko nga nasaktan siya doon pero hindi pala. So yun lang mga kap, abangan natin mamaya o anong mangyayari. Pag-usapan na lang natin mamaya. So thank you mga kap, have a good day, bye bye.